One. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po lahat. Kumusta po? Taas pa ang energy. So, more than half na tayo sa ating simbang gabi. Yung pang-anim na gabi na. Kaya, congratulations. So, sino po ang nakatung dito na 6 na gabi? Taas ang kamay. Wow, dami. Palagpagan natin ang bawat isa. So, ito ay bahagi ng ating paghahanda ng ating sarili upang makabuluhan ng ating pagdiriwang ng Christmas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal at paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtong ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa ating kasalan. Nasa buhay na kayahan, nasa buhay na kayahan, sa mga tao pinatutupad. Salamatan kami dari sa iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa pagmamagpapayarihan sa Kristo, Aku
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong eduturan ay dinala sa sinapupunan ng Burinig Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balita at ng Anghel. At siya ay lububan ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan katulad ng mahal na Birhen. Matanggap nawa namin mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay umupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kadaliman ng Sheol o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galing ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong iyayamon? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak na lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yahong sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marakan umahon sa boron? Sa borol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya, na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na pinipitawan. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoo'y Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya pawawalang sala.
gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari namin. Magsitayo po ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masakit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan ng pagdala ng tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nagtatandang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Bika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pag-usap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugdan ka ng Diyos. Magdinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mo Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob pagpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit nagbihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na naman ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So ngayon ay nasa ka-anim na gabi na tayo ng ating simbang gabi. No? So,
mula nung unang gabi hanggang ngayon, ay unti-unting pinakilala sa atin ang kapamilya, no, ni Jesus. Dahil tayo ay miyembro din ng pamilya ni Jesus, dapat alam natin, no, ang miyembro ng pamilya ni Jesus. Diba sa atin, iwan ko ngayon kung nag-iipon pa kayo ng pictures, mayroon kayong family album. Parang bihira na lang ngayon naglalagay ng picture sa album, nasa ano na lahat, nasa Facebook. Pero, diba sa Instagram, pero maganda pa rin yung may print. No? Mayroon kang ma-review. So, bakit ko pinagit ang family album? Kasi ang Biblia para itong family album. No? Kapag binasa natin ito, makakuha tayo ng portion, no, ng ating history. Kaya, importante sa atin ito sa loob ng simbang gabi, narinig natin mga iba't ibang segment, no, parang isang portion o isang event, no, sa buhay natin, mga important event. May kasal, may binyag, may namatikan. So, magandang i-review din natin yung ating album. May mga tao dyan, importante. May mga kamag-anak, miyembro ng pamilya. Mayroon din mga dumaan lang. May mga bisita. No? Pero kapag tinignan natin yung album, magkukuha natin yung pinaka-esensya, no, ng pamilya natin, ating family tree. So, ganun din, no, ito, sinubukan natin na mas kilalanin pa, no, si Jesus mula yung kanyang mga ancestors. Ilang generations pa mula kay Abraham papunta kay Jesus. At isa sa mga araw, may binanggit doon na there were 14 times 3. Ilan? Ha? Wala? 42. So, mula kay Abraham, papunta kay David. David, papunta kay Jesus. 14. So, 14 generations mula. So, kagabi, anong narinig natin sa gospel? May anghel din kagabi. Sino yung anghel? Si Angel Gabriel. Saan siya nagpunta? Sinong pinuntahan niya? Pinuntahan niya si Zacarias. Pero pinalitan niya na tinupad ng Panginoon ang kanilang kaibigan na sila ay pagkalooban ng anak. Sino yung magiging anak nila? Si John the Baptist. Ilang anggap ni John the Baptist at ni Jesus? Sinabi ngayong gabi na 6 months pregnant na si Elizabeth. O ba, 6 months older si John kay Jesus. Pero ano ang pagkakaiba nung pagdalaw ni Angel Gabriel kay Zacarias at kay Mary? Zacarias, hindi siya naniwala God.
Anong nangyari sa kanya? Napipi siya. Nakapagsalita lang siya no pinanganak si John. Tinanong sa incoming readings pa siguro yan. Tatanungin siya, anong pangalan ng bata? Dahil sa tradisyon nila, ang pangalan ng bata, kinukuha ito sa pangalan ng ama o basta miyembro ng pamilya. Akala ng mga tao, Juan ang pangalan. Pero sabi ni John, ni Garias, hindi. Anong sinabi niya? Pero hindi ba siya makapagsalita noon, no? Sinulat niya, John ang Juan ang pangalan niya. No? So ngayon, sa gabing ito, narinig natin na si Angel Gabriel pumunta naman kay Maria. No? Si Maria na taga Nazareth sa Galilea. Nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya, no, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. So, ang sabi dito, ang description na si Maria ay nagulumihanan. Parang ang lalim yata ng Tagalog ito. Naintindihan niyo ba ito? Nagulumihanan. Parang nag-wonder siya. Hindi niya nagtataka. Nagtataka. Hindi niya lubusang naintindihan. Ano ba ang ibig sabihin ng anghel na sumasayo ang Panginoon? At sabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. So, itong tagpo na ito ay this is in our pag-decide natin ng rosary. No? Diba? Anong mystery ito? Joyful? Anong particular? The Annunciation, no? Ang pag-announce, no? Pinalita kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos. At in the end, no? Una, sabi ng anghel, huwag kayong matakot. No? Naalala mo ang iyong kamag-anak, no? Na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit nagli siya, no? Sa kabila ng kanyang tataktaan. Patanda na matanda natin Elizabeth. Siguro, nakakasya, pag lumapat na siya sa takot, pwede ba manganak? No? Pero, ang sabi ng anghel, dahil walang hindi mapangyayari ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi ng anghel. Walang hindi mapangyayari ng Diyos. With God, nothing is impossible. Kaya, nawa ito ay magiging inspiration din sa atin. Minsan, may pinapasa tayo mga problema, pero kapag tayo ay manalig, no, sa Kanya, na bigyan din tayo ng lakas, at siya rin ay gagawa ng paraan upang malusutan natin lahat ng mga kahirapan natin. At sa gabi ito, ang pinaka-importante sa lahat, ano ang tugon ni Maria
sa anghel. Tumanggi ba siya? Ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. I am the humble servant of the Lord. Be it done to me according to your word. Dahil sa yes, tawag natin Latin, fiat. Because of the fiat of Mary, ang pagsabi ni Mary na yes, ay natupad ang dakilang plano ng Diyos na iligtas ang sanlibutan. Iligtas ang sangkatauhan sa kapahamakan, iligtas mula sa kasalanan. That's why tonight we thank Mama Mary. We thank her for her yes to God. At nawa, ito ay magiging hamon din sa atin. Tingnan natin sa ating sarili. Lumapit na ba sa atin ang anghel? May lumapit na ba sa inyong anghel? At nagbalita o nag-invite na mayroong ipagawa sa inyo? Ang anghel ay hindi lang yung anghel na may pakpak. Maaring magpakita din siya sa panaginip, habang ikaw ay sa inside. Ang mission mo sa mundo. So ito ang mission ni Mary, to be the mother of the Lord. Bawat isa sa atin ay nilalapitan din ng anghel na gumawa ng bagay upang maging katuwang ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa mundong ibabaw. I'm very happy to share with you that tomorrow is a very important day of my life because tomorrow, December 21, is my silver anniversary of my priesthood. I was ordained in Pilintan. So that was 1998. And I have no regrets. I can always say I'm grateful, I'm happy that I found my eternal life, that I become free, and through this ministry of priesthood, marami akong napaglingkuran, napunta ako ng saan-saan, bahagi mga salita ng Diyos, nagbinyag, nagkasal, at marami pang mga gawain. Kaya, kung meron dito, yung mga kabataan natin, I hope, pagka may tinatawag sa inyo dito na maging pari, o maging madre, o maglingkod ng anumang ministry dito sa simbahan, huwag tayong tumanggi sa Panginoon. Lord, God will always be happy to receive our yes. Bro, sabihin mo lang sa akin na pag gusto mo nang magpari, no? Pagpapari dito, gusto, sabihin nyo lang, marami tayo, may mga contemplative sisters, may active sisters, o may mga active na mga pari. So, itong mga kabataan natin, nawa may pumasok din sa inyo dahil kailangan din natin ng mga pagpintol sa ating simbahan. So, sa gabi ito, nawa maging inspirasyon sa atin si Mama Ben sa kanyang
pagsabi. Ako'y alipin ng Panginoon at mangyari sa akin ang iyong mga sinasabi. According to your word. Ngayon po tayo ay tumayo. Pumili tayo sa Diyos, Ama, ng kalayaan mula sa kasalanan, ng kasamaan, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ating tayo, O Diyos, palitan kami palaya. O Diyos, halina't kami palayain. Natinutawan Ama, oo, ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod-bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mo mga kasangkapan sa mga nakikibon ngayon na iyong papapalaya sa mundong nakabalot ng kaliliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid na ibao sa piling ko. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Bilang sandali ng kalinisan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kaibigan, pili ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. O Diyos, halina't kami palayain. Manalangin tayo. Tungo sa iyong paghahari, inilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid, upang ito nating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, tumpang sa iyong mga kamay, ang purihan niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangin mo ang paghain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanarika ng mahal na Birhen, Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagdating. Kami na nanabig at nanalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bungalan tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan niya yung Espiritu, gayong ang banal makaloob nito upang para sa amin, ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya rin naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, may kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Augusto na aming Obispo, sa lahat ng mga Obispo at mga kaparian, at kami lahat na narito ngayon. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahiblay, nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawat hanggang tagumpilin ng managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa iyo ang kapangyarihan, ang kapangyarihan, ang kapangyarihan.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes. Narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako nakapaglaban na magpapuli sa iyo. Hindi sa isang lamang kailangan.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hiniling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpangindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po muli sa aking lahat. Mula Merry Christmas, pagkatapos na ng gabi, Pastor Lee. Amin pong pinasasalamatan ang lahat po na naging offerer sa gabi ito. Sa gabi ito po. Then, yung mga nag-sponsor din po, maraming salamat sa inyo pong lahat. Walang hanggang masasalamat po ito sa ating Panginoong Jesus. And then, atin pong binabati muli ang ating priest presider sa kanyang ika-25th sacerdotal anniversary. Father. Maraming salamat sa ating buhay, sa ating lektor, commentator, sa ating pagka-server, at sa lahat-lahat po, magandang gabi at maraming salamat po. Again, ang pagbati ng Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po muli. Good evening. So I would like also to express my gratitude. Masasalamat sa inyong lahat sa pagkataon na magkapag-misa sa inyo muli at sa inyong greetings for my silver sacerdotal anniversary. So kasama po kayo sa ating mga panalangin at sa aking
mas intention. Lalong-lalo na po bukas. So, thank you very much. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Yung kung kayo at hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manlubos, ay puspusin nawa niya ng katimpalang buhay na di matatapos kapag siya ay dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pananalisa, umayon kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.